Okay, mga ka-ketchup, as usual, dito tayo ulit sa loob ng Loyola Memorial Park. Naglalakad-lakad tayo. Bakit ako nandito? Kasi mga ka-ketchup, maingay doon sa bahay. May ginagawang bahay. Yung kapitbahay namin nagpapagawa ng bahay. Ngayon nagdi-drill ng sahig. Ang ingay. Pagka ikaw pala may edad na, kasi mga ka-ketchup, ako'y 53 na, yung ka na masyado maingay. Yung misis ko naman ay inis sa akin kasi gusto ko lang naman makita kung nasan yung ingay. Ayun, presto, mas ginusto ko na lang na pumunta na lang dito, tahimik. Talagang tahimik dito, tinan yung paligid ko. Diba? Sementeryo to Loyola Memorial Park to, mga ka-ketchup. Tara, ka-ketchup, kwentuhan tayo. Ngayon mga ka-ketchup, usap lang tayo ulit. Tungkol po ito dun sa Oplan Katok. May nag-message kasi sa atin, kabaro natin, nasa government service din siya. Sabi niya sa akin, may pumunta daw na mga pulis dun sa bahay nila at hinahanap yung baril ng kanyang tatay. Ngayon yung tatay niya ay namahinga na, no? Ibig sabihin, patay na po yung kanyang tatay. Ang sabi niya, nakikita daw niya na may baril ang kanyang tatay. Pero nung namatay, wala namang pinaghabilinan nung baril. Hindi daw nila alam kung nasan yung baril. Sabi ko dun sa ka-ketchup natin, kuya, ano yan, malamang designated ng Oplan Katok doon sa sa mga loose firearms. Sabi ko, ang trabaho niyan kuya hanapin yung mga baril na nadeklara ng loose. Ang tanong sa akin, ano daw ang gagawin niya? Mga ka-ketchup, pag mga ganyan na totally hindi nyo na makita kung nasa na yung baril, no? Hinahanap ninyo, hindi nyo na makita. Maaari may yung tatay ninyo nung buhay pa, may pinagtatabihan ng baril na hindi naman sa inyo sinasabi. Kasi ang sabi ng ka-ketchup natin, kahit kailan daw hindi daw niya nahawakan yung baril na yon, at hindi din daw niya alam kung saan talaga tinago. Hanggang sa namatay nga, totally hindi na nga daw nila alam. Siguro trinay nilang hanapin, lalo na ngayon may mga Oplan Katok na pumunta doon sa bahay nila, talagang hahanapin nila yon. Kasi yun ay declared na loose firearms. Bakit na loose firearms? Kasi hindi na naparehistro yung baril, no? Hindi na na-update yung papeles ng baril, no? Hindi na naparehistro, napabayaan na, hanggang sa yung may-ari nga namatay. Ang pinangangambahan ng ating ka-ketchup ay baka daw biglang merong pumunta sa bahay nila at may dala-dalang search warrant. Ang sabi ko naman, medyo imposible kung mag-a-apply ng search warrant kasi sino magdi-deponent? Yung deponent po, mga ka-ketchup, ano po yan? Isang tao po yan na talagang merong personal knowledge kung saan itinabi o nakatago yung baril. I-declare niya yan doon sa kanyang application for search warrant. Ganun po, yun po ang tinatawag na deponent. Dapat po alam niya kung ano yung baril, dapat alam niya ang exact location ng baril, dapat maipaliwanag din niya bakit niya alam kung nasaan nakalocate yung baril. Yan po yan. Yan po ang trabaho kung mag-a-apply ka ng search warrant.
ang buhay po ng search warrant ay nasa deponent. At bukod pa po dyan, dito sa amin sa Parañaque, napakahirap ng ng pag-a-apply ng search warrant. Kasi po, kinakausap po ng judge yung deponent, yung operatiba, saka po yung prosecutor. At pag nakita po ng judge na totoo yung sinasabi ng deponent base dun sa kanyang salaysay, doon po mag-i-issue ng search warrant. Yung search warrant po, sulat po yun na pirmado ng judge na ina-allowed ang mga operatiba na pasukin ang isang bahay, kasama yung testigo at iba pang mga opisyales ng barangay para pumasok sa bahay at i-locate at i-recover yung baril na nawawala, no? Yan po ang search warrant. Kaya kung mahina ang inyong deponent, puro kasinungalingan lang naman ang sasabihin, wala po yan. Hindi po ubra yan. Kasi alam nyo kung bakit. Kahit na meron kayong search warrant, pero ginamit nyo yan sa kalokohan at inaabuso ninyo, pwede po yang makwash. Pag sinabi pong ipinapakwash ang warrant, pinapawalang bisa yung search warrant. At pag nakwash po yan, tiyak, ang daming makakasuhan. Mga operatiba, deponent, at pati yung prosecutor na tumulong para dun sa pag-apply ng search warrant, makakastigo ng judge. Yan po Ngayon, ganito mga kaketchup. Kung in good faith po talaga kayo, na talagang wala kayong alam kung nasa na yung baril, no? Puntahan nyo po yung pulis na naka-assign sa inyo, yung nag-o-oplan katok. Dito kasi sa amin sa Parañaque, yung mga pulis po na naka-assign dun sa Oplan Katok, dito particular po dun sa aking baril, kung saan sinurrender ko, ay tiga dyan lang naman po sa may Police Community Precinct sa BF Homes. Kaya po naisurrender ko ng maayos sa kanila at binigyan ako nila ng resibo na yung baril na yon ay nasa kanila ng pangangalaga. Doon pa nga sa resibo ng baril nakalagay pa doon binibigyan ako ng tsansa na i-renew ko yung aking rehistro, no, ng aking baril. Kaya yung baril kasi na yan, pribilehiyo lang yan. Isinosoli po yan, lalo na kung yung baril na yan hindi mo na nalalakad ang mga lisensya niya, expired na yung rehistro, isurrender mo na lang. Kasi kagaya ng sinasabi ng isang kaketchup natin, baka daw biglang may pumuntang mga tao, may daladalang search warrant, halugugin yung bahay nila dahil lang sa baril na yon, no? Ngayon ang gawin nyo mga kaketchup, puntahan ninyo yung pulis na naka-assign doon sa Oplan Katok. Maaari mag-execute kayo ng affidavit of undertaking na totally ay hindi nyo na malocate yung baril ng inyong tatay at wala namang pinaghabilinan ng baril. At hindi nyo na malaman kung nasan talaga yung baril. Although nakikita nyo na mayroong baril ang inyong tatay, pero kahit kailan hindi nyo naman yung nahawakan o naitanong sa inyong tatay, no? Hanggang sa namatay, hindi nyo na malaman kung nasan na yung baril. Yan po yan, paggawa kayo ng affidavit of undertaking, tapos po dalhin nyo dun sa naka-assign na sa pulis na naka-assign sa Oplan Katok. Tapos po niyan gagawa po ng maaari pwedeng gumawa ng report yung pulis na yan na itong baril na to na nakalagay doon sa listahan ng mga i-o-Oplan Katok ayon doon sa anak ay hindi na malocate. Katunayan pa niyan ay nag-submit o nag-execute ng affidavit of undertaking yung anak nung may-ari ng baril na ngayon nga ay namayapa na. Yan po ang kanyan, at gagawan po yan ng report. Bahala na po ang Firearms and Explosive Office ng Kamkrame kung i-acknowledge niya po yan. At pakiusap ko naman dun sa anak na palaging nakakausap ng mga operatiba natin ng Oplan Katok, pag nakita nyo po yung baril, agad po kayo makipag-ugnayan doon sa ating mga pulis na naka-assign dyan sa Oplan Katok. Sabihin nyo, nakita ko na po yung baril, isinusurrender ko na po. Andito pala nakalagay, no, sa ilalim ng higaan ng aking tatay. Kaya pala ang hirap hanapin,
nasa ilalim ng kama, no? Nakatali doon sa ilalim ng kama. Wala sa sahig kundi yung ilalim ng kama o nang hinihigaan ng inyong tatay. Doon nyo nakita. Yan po yan. Minsan may mga ganyan makikita nyo yan. Minsan pag hindi nyo hinahanap yung nawawala, doon nyo makikita. Pero pag hinahanap nyo, hindi nyo makita-kita. No? O, ganun po ano. Mag-execute kayo ng affidavit of undertaking. Patunay na talagang hindi nyo alam kung nasan yung baril. Bahala na yung nag-o-offline katok sa inyong lugar na gumawa ng report. Pero kung makita naman ninyo agad yung baril, no, aksidenteng makita nyo kung saan itinatago ng inyong tatay na namayapa na, makipag-ugnayan po kayo kaagad doon sa pulis natin na naka-assign sa offline katok. Yan po yung sagot natin doon sa ating kaketchup. Sabi nga nung kausap ko no, ang dami daw niyang tinanong, ako lang daw nag-reply. Ano po ayan po ang tungkulin ni Kaketchup, ang tumugon sa mga katanungan, lalo na nung mga hindi masyadong nakakaalam ng mga usaping legal, usaping batas. Tumutulong po tayo dyan at malaking bagay din po na ako po ay may kaunting alam sa investigation dahil naging investigador po tayo. Hanggang sa muli po mga kaketchup, hanggang dito na lamang tayo. Ako po ang inyong kaketchup, kapatid, kaibigan at kausap. Salamat sa Diyos. Pag-ibig.